Ate Jenny, nagtataka ako kasi mabait naman si Josie pero madaming nagagalit sa kanyang mga tao, di ba? Alam mo kasi, Jazz, hindi naman lahat ng tao ipiplease mo. Tulad mo kay tatay. Tsaka may mga sitwasyon hindi talaga natin gusto mangyari. Tignan mo si tatay tsaka si Monjo. Kung bakit sila nagkagalit, hindi natin alam. Ang mahalaga sa isang tao, huwag kang gagawa ng masama sa kapwa mo. In fairness sa'yo, Lola Mar. In fairness talaga. Ay, sorry. Talaga namang involved pa rin kahit natutulog. Masagot ka. Bilisan nyo ha. Pero huwag nyo, sasabayan nyo lang ako ha. Sabay ko. Ayan na nga. Bilisan nyo. Atraso kayo eh. Hindi ko naman. Tabi kayo. Nakapasa na sa akin down. Okay. Pip. Break mo lang, break. Preno. Ikuan mo. Itulak mo. Tingnan mo kung tatamaan mo ko. Ay, ka. Tingnan mo. Mailagan ko yan eh. Sige. Sige. Tingnan mo. Tatamaan mo. Tinamahan ka nga. Umaray. Tinamahan ka. Ito. Tingnan mo. Subukan mo. Ito? Sa'yo din? Yan o. Magaling kayo. Tinatamaan nyo ko. Salamat, oo. Hoy, Bridget! Adonis, saan nyo kinuha yung mga gulong na yan? Ninakaw niya, no? Hoy, Jenny, sarap! Ha? Sarap! Hiniram namin yung mga gulong na yan dahil gagawin namin salbabida. Balak naming mag-swimming sa New Year. Gusto yung sumama? Sinungaling na mga matching. Inakaw nila yung susi ko eh. Pagkatapos binuksan nila yung kotse ko, kinuha nila ito. Ibebenta raw ng chap-chap eh. Oh! I beg disagree, Your Honor. Excuse me lang. Sino ba paniwalaan mo? Kami ni Bridget o isiraulong ito? Teka lang. Ang Adonis, parang mahirap yung tanong mo eh. Pag-isipan mo. Isipal, alam mo meron. Nahihirapan talagang magdesisyon yung mga yan kung sino ang paniniwalaan. Ako ba na may tuliling o kayo na mga gunggong? Ikaw yun! Yun. Pero, Mang Adonis, etong si Josie, hindi natakot sa mga nagbibintang sa kanya. Kasi, alam niya, kakampi niya ang Josie. Kayo ba, kakampi niyo ang Josie? Oo naman! Magnanakaw! Hindi ko pa alam kung bakit hindi mo nasagamit ko yung kwintas na yun eh! Hindi po ako magnanakaw! Hindi po ako magnanakaw! Mahal ko, sigurado bang tama itong ginagawa natin? Mabait na bata si Josie. Hindi niya magagawang pagnakawan ka. Haler! Sa gamit niya nakita ang kwintas ko! At sino ba paniniwalaan mo, ha? Yang kutong lupang yan na wala pang 1 taon dito? O itong mag-inang Bebang at Carla na 5 taon nang naninilbihan sa atin, ha? Hoy, Alejandro! Huwag ka nang tumayo dyan. Halika na! Sumunod ka na sa akin! Ngayon din! Hindi po ako magnanakaw! Ulit niyo ako! Magdusa ka dyan sa kulungan. Siguro hindi ka patatawarin ang amo natin. Bakalan niyo ako! Wala akong kasalanan! Narinig mo ang Diyos ang dasal mo. Huwag kang mag-alala na magandang plano sa'yo ang Panginoon. Nakakalabas na ako? Hindi!
magnanakaw! Kuya! Ay! Yung kami nitong iwan! Mama, kinikilang ako sa ramdam ko. Nakalalagnat ka? Diyos ko po, anak, ang init-init po. Anak. Ang giniginawa ko. Ito na, naihote ka sa tali. Diyos ko, anong gagawin ko? Hiramin niyo po muna yung dalawal ko. Baka po makatulong siya. At Josie. Hindi siya mainit. Hindi na siya nanginginig. Josie, salamat. Salamat sa pagpapahirang mo ng balabal mo. Wala po yun. Josie, bakit mo ko tinulungan? Samantalang ako naman ang may gawa kung bakit ka nakulong dito. Carla, huwag kang mag-alala. Hindi kasi ako nagtatanim ng galit eh. Meron nga iba na mas malaki yung kasalanan sa akin, pero sa tulad ko silang patawarin. Okay lang. Dati meron akong isang espesyal na balabal. Bigay kasi yan sa akin ng inay ko eh. Kaya sa tuwing makakakita ko ng balabal, kahit ano pang ganda nito, wala pa rin mas gaganda sa binigay na balabal ng inay ko. Sana makita mo na yung balabal mo. Sana rin makita mo na yung pamilya mo. Parang kami ni Carla, kaming dalawa lang magkasama kasi di ba nagtatrabaho sa malayo yung asawa ko. Kung natatandaan niyo pa po yung napanaginipan ko, ganito po kasi yun. Nakakulong po kayo, tayo po. Tapos, di ba po may biglang dumating? Yung asawa niyo daw po, Aling Bebang. Kaya, dadating po yung asawa niyo, Aling Bebang. Si Nanay. Dadating po siya. Uming! Tatay! Uming! Tatay! Tatay! Uming! Tatay! Josie, tama nga na panaginipan mo. Tatay! Ang galing po ni Josie, nahulaan niya na babalik ang asawa ni Aling Bebang. Ang problema, ang tanong, makakalabas pa kaya si Josie sa kulungan? Makikita pa kaya muli niya pamilya niya? Alam mo, Ninong, para pa lang si Mang Joe na hindi na nakita si Aling Boots simula nung hindi ito sumupot dun sa kasal nila. Pero kung di ako nawawala ng faith na magkikita rin si Joe at saka si Boots, sigurado ko. Oo nga, Ninong, sana naman. Thank you, thank you, ang baba ko si Perko. Teka! Ba't tumigil ka? Hinihina ako eh. Hindi pwede dyan, hindi pwede. Dapat na po. Handa ako eh. Tayo ng pulis! Ganun ba? Oo, dito tayo. Burato ka? Oo, bawal doon. Saan tayo? Dito. Dito.
ba nag-disguise kami para maintindihan namin yung lalaman ng utak ni Mang Joe? Eh, kasi may nahanap siyang wedding gown kahit boda ba yun? Yun nga ang regalo ko sa kanila nung kinasal sila. Kaso, nawala rin yung radyo boda. Hindi ko alam kung saan. Si Boots lang lahat ng makakasagot ng mga katanungan na yan. Ay, naku, Ninong, ayan na po yung mga kukuha ng donations na toys. Hapon po. Kaya kung bilhin na sabag na natin. Ako, maraming salamat ho. Ano ko, sigurado matutuwa lahat yung mga bata sa orphanage. Salamat ho, Mang... Boots! Yes, yes, OMG! Sa pagpapatuloy ng 66th anniversary ni Mang Pidol. Salamat, Pidol, ha? Isa kang tunay na kaibigan. Para kang yung si Josie sa istorya mo, ha? Naging mapait man ang tadhana ni Josie, nagpatuloy pa rin ang kanyang kabaitan. Bakit mo ko tinulungan? Ako naman ang ikaw. Kung bakit ka nakulong dito? Hindi kasi ako nagtatanong ng galit eh. Maraming salamat sa tulong mo. Ikaw ang bibigyan ko ng karapatan magdekorasyon sa buong bahay para naman maramdaman natin ang tunay na diwa ng Pasko. Anong Pasko ang naghihintay sa kanya? Kumusta na kaya sila inahan sila itay? Sana masaya din ang Pasko nila. Josie! Kailangan basahin mo ang aking panaginip. May insekto. Insekto, marami. Pidol's Wonderland, next Sunday pagkatapos ng paparazzi sa tunay na comedy capital ng Pilipinas, TV5.